Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si John, gumagawa si Isabel ng maliit na ritual. Nagdarasal, naglalagay ng luya at bawang sa gilid ng kama. Malapit na siyang manganak. Mas nagiging praning siya gabi-gabi. Hanggang sa marinig niya ang kaluskos mula sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang malaking oak tree. Noong una, pinagsawalang bahala niya lang. Hanggang sa biglang, isang malakas na tunog, parang may bumato sa bintana. Napabalikwas siya. Sinubukang bumangon pero sumakit ang tiyan kaya ginising niya si John. Paglapit ni John sa bintana, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mahaba ang dila, parang ahas, at kumakapit sa sanga ng puno. "John, don't look at it," sigaw ni Isabel. Kumuha siya ng bukus ng bawang mula sa bedside table at iniabot sa asawa. Binuksan ni John ang bintana, sabay isang buhay ng asin at luya sa hangin. Kasabay ng sigaw ni Isabel, "Lumayas ka!" Parang hangin lang, biglang nawala ang nilalang. Mula noon, araw-araw nilang pinapaligiran ng asin ang bahay. May bawang sa bintana, luya sa pasukan, at uling sa bawat gilid ng window frame. Sabi ng matatanda, ang uling daw ay nagbibigay dilim para hindi makita ng masasamang nilalang ang kung anuman ang nasa loob ng bahay. Ang asin, luya at bawang ay malakas na pangontra sa masamang elemento. Ang lubigan naman, dahil sa amoy nito, ay nakatutulong para hindi maamoy ng aswang ng bata sa sinapupunan. At simula noon, hindi na lumapit muli ang nilalang. Ngunit gabi-gabi, naririnig pa rin ni Isabel ang pagaspas at kaluskos sa may mga puno. Parang paalala na kahit saan ka man dalhin ng mundo, hindi mo matatakasan ang paniniwala, lalo na kung totoo pala